Mga ka-DIY, ito na po ang part 2 ng ating video sa pagputol natin ng sarisa o ano bang tawag nito sa inyo. Sa amin dito, ito po ay sarisa or mansinitas. Mansinitas kasi maliit po ang kanyang bunga. So tinanghali na po kami dito ni MG mga ka-DIY. Ramdam na po namin ang init dito kaya si MG po ay nakalong sleeve na. At ako naman ay nakasombrero na rin mga ka-DIY. Umuulan po kasi dito kapag tanghali mga ka-DIY kaya minamadali na namin ito. Baka kasi abutan kami ng ulan dito ay gumagamit pa naman tayo ng power tools. Ilang araw na kasi na naranasan namin na tuwing hapon ay umuulan kaya minamadali na talaga namin ito mga ka-DIY. Baka kasi abutan tayo ng ulan. Ginawa talaga namin ito nasa timing. So ayun na mga ka-DIY, natapos na namin itrim yung ating sarisa. Okay, mansinitas. Wala nang shade ang ating kurong. Ang kulungan ng manok, wala nang shade. Yan. Napagdesisyonan talaga namin na i-cut na lang yan mga ka-DIY kasi wala naman pong init ngayon kasi tag-ulan na. At saka ang hirap magwalis kapag tag-ulan kasi dumidikit po yung kanyang mga halayang dahon doon sa daan. Mahiya naman tayo, hindi tayo makapagwalis araw-araw. Okay lang kapag dito lang sa loob kasi bahala na siya dyan, malanta siya dyan. Okay. At ito ring isang rason bakit namin tinitrim kasi itong citrus, ayan, matagal na po itong citrus na ito. Lumaki lang po ito na nasa ilalim ng shade ng ating sarisa. So ngayon, ayan, makapagbunga na siguro siya kasi wala nang nakaharang sa kanya. Sulong-sulo na po niya ang init sa araw. Ayan, sana po ay magbunga yan. So okay mga ka-DIY, di naman siguro mainit masyado yan kasi meron din naman itong itong ating kulungan ng manok, merong kisame. Sana all may kisame. Nilagyan ko ng karton. Yan. Okay, so tatapusin muna namin ito mga ka-DIY. Kasi ayaw ko pong may babalikan pa. Gusto ko kapag alis tayo, wala nang balikan. Di ba MJ? Kapag alis tayo, wala nang balikan. Kaya tapusin natin ito para wala nang balik-balik. Mga ka-DIY, hindi talaga natapos kahapon kaya binalikan namin ngayong umaga. Ay katatapos lang po ng ulan dito mga ka-DIY pero meron pa ring ambon pero okay naman kasi mahina na lang yun. At dito ay gagamitan ko po ito ng circular saw. Itong malaking puno na ito, paikutan natin. Paikutan natin ng circular saw. At saka bawasan natin yung kanyang tagiliran. Ginagawa ko po ito mga ka-DIY para easy na lang po sa atin kapag natin magbawas na tayo gamit yung ating atsa. Ayan, kasi malaki talaga itong puno na ito mga ka-DIY. Mabawasan po talaga ang effort natin mga ka-DIY sa pagtanggal sa mga tagiliran niya kasi meron na pong dinaanan ng ating circular saw ay malalim po yun. Nasa po yata yung blade na yon, nasa 4 inches or 3 inches. Ayan, so malalim na yon mga ka-DIY. Ay talagang nabawasan talaga ang paghampas natin sa ating atsa nito. Atsa din ba tawag nito sa inyo mga ka-DIY?
At dito mga ka-DIY, ito, gagamitan ko na po ito ng drill bit. Ayan, bubutasan ko po ito mga ka-DIY. Tagos doon sa likod. O, tagos doon sa likuran. Para hindi na po tayo mahihirapan tawag nito. Hindi na tayo mahihirapan sa hampas ng palakol. Palakol pala. Ayan o, palakol pala. Palakol po ito ni Inko mga ka-DIY ha. Hindi po ito palakol ni Mimi Shine. Ito po yung sinasabi kong gagamitan natin ng combination tools mga ka-DIY. Ayan. Diskarte lang talaga mga ka-DIY. Discarding malupit ito mga ka-DIY. Kasi kapag hindi ko ito bubutasan, nako, ilan kayang natin, lakas na maubos nito sa kakahampas ng palakol. Nako, lagot, naglock. Joke lang. Ayan. So, hindi na matanggal mga ka-DIY. Oh. Ayan. Ang tigas. Tigas. Nangyari kasi, hindi ko na-align ng mabuti. Ayan. Oh. Nako. Napakatigas talaga. Nalock talaga, nalock. Paano na to? Tawag tayo ng doktor nito. Ay, nako. So, tanggalin na lang natin mga ka-DIY. Ayan. At gagamitan natin ng vice grip at saka i-reverse natin ang kaniyang ikot para matanggal. Lagot ako ng may-ari nito. Tita ko po pala ang may-ari ng bit na ito mga ka-DIY. Sobrang haba ng bit na to. Ginagamit niya po kasi ito sa yung magbubutas po siya saka mga ginagawa niyang mga ano bang tawag nito? Floating rock. Ano ba yung floating na yan? Ay, hindi ko masyado maisip. Ayan, basta yun. Yung mga patungan. Ayan. So, ito, natanggal na natin. Ay, nako. Oh. Na-disalign talaga. Ayan, oh. Disalign. So, may paraan pa tayo. Ito lang. Pukpukin natin. Para may balik natin ang kanyang dating ayos. Kasi kapag kasi hindi yan align, palog-alog yan, pangit yan, hindi tayo makabutas ng mabuti dyan. Hindi tayo makabutas pala ng maayos. Ano ba? Daming mali ng sinabi ko mga ka-DIY, pagpasensyahan yun na. Okay. So ito maayos na to. Kaya ipagpatuloy na natin. Kasi ginagawa ko po dito kasi mga ka-DIY, simula doon sa kabilang gilid, papunta dito sa dulo ay bubutasan ko talaga. Ang gapo ng butas sa kada butas po ay nasa lang po yata 1/8. Kaya manipis lang po yung natira. Ayan. Para na lang ilang hampas na lang ng palakol ito ay matutumba na ito mga ka-DIY, or kahit na itulak natin matutumba na ito. Kaya alert din ako dito mga ka-DIY. Baka sakaling bumagsak bigla at matamaan tayo. Sobrang bigat pa naman ito mga ka-DIY, pero sa ngayon mga ka-DIY, kasi wala na po siyang mga dahon at mga sanga, ay nakatayo din siya ng maayos kahit na konti na lang yung tawag nito, konti na lang yung natitira sa kanya, ay hindi talaga ito basta-basta din naman matumba. Ayan. Kaya kayo din mga ka-DIY, kapag magki-clearing din kayo ng puno ng kahoy, uunahin nyo talaga yung mga sanga niya, kasi yun po yung mabigat at mahirapan kayong magtumba niyan. Kaya ito ay nasa tamang proseso tayo mga ka-DIY, kaya wala po tayong dapat alalahanin.
Okay? Pero safety first pa rin tayo mga ka-DIY. Okay? Call a friend to dana kitito. Kat na. Daddy. Tawgat danis. Tawgat to danis dito. Kagulig to danay. Mabuslot na da karon ang semento. Matigas pa. Tanggalin mo lang natin ito. Ayun, tinatanggal mo. May sanga na ano. Mahawak dun sa... Wala na bas, Sasangit yun guys. Ito sasangit. nasasangit. Nasisingit. Tirahin natin ito guys. Ingat-ingat. Ang laki niyan. Pag mabagsakan ka niyan. Mahirap kasi yung kahoy na yan. Kasi pag tumaas siya, matamaan yung matamaan yung kuryente. Kaya pag laging brown out. Uy, please Jun. Alis naman ako Naku. Lalayo ako. Ayaw kong matamaan. Oy. Wala ka dyan. Choco! Halin! Kuko! Ang imo circular so, basi maigo. Kuha adanay. Ang ido. Sabad gid sa inyo Diyan mo na itong bahon daddy. Ay, sadiin ko. May gulay. Matalsikan ka. Muntik na ako doon nakatakbo ng matulin Ang galing naman. Wala siyang binatbat sa aking malupitang technique guys. Ang laki nito. Ay, laya naman ni gani. Yun itong lubas. Pinutol namin dito mga ka-DIY. Iniksian namin para kapag tumubo yung mga ganito, dito na lang kami mga gano. Tumubo mga ganito. Oh, yan. Mga sanga. Mga sanga-sanga niya. Bakit pa patubuin kung ano? Kasi kapag doon sa taas, tumubo, May pag hindi kuryente. na natin hindi natin maano kasi, hindi natin abot sa taas. Kaya, pabayaan naman natin, lalaki na naman. Yung plano natin, ipatayin na talaga, kaya dito na. So, ganun lang mga DIY. Gagamitin na namin tong panggatong. Wala siyang binatbat sa ko nito guys. Sa inko na. Inko. Ko na malupit. Mga gamit ni daddy halos puro inko. Inko baka naman. Yan si Inko, hindi na ko ramdam yan. Wala na basa na imong cellphone. Wala na Ano? Tagal dito pa. Okay na, okay na. Ano? I-stop mo na yan. Yung plano mo. Saway. Umuulan pero gumagamit ng kuryente.